Sunog! Sunog! Tulungan niyo po kami! Nasusunog po ang building namin! Mga sigaw at hiyaw ng saklolo ang naabutan ni Arjun nang minsan bumisita siya sa inuupahang apartment ng kanyang nobya na si Pauline. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Masangsangang amoy ng usok. Ang mga sigaw ng mga tao ay naghalo-halo na sa tunog ng sirena ng mga bumbero. Ang dilim ng gabi na palitan ng nakakasilong na liwanag ng apoy. Unti-unting nilalamon ang matayog na gusali sa harapan ni Arjun. Halos wala na siyang marinig, kundi ang dagundong ng naglalagablab na apoy at ang matinding kabog ng kanyang tibtib. Pau, babe, bakit na ako? Ililigtas kita, babe! Sigaw niya. Pilit na sumisilip sa nagliliyab ng mga bintana sa itaas sa palapag. Doon nakatira ang babaeng dahilan ng bawat tibok ng kanyang puso. Bagamat lalaki at matapang si Arjun noong mga panahong iyon, ay tila nang ibabaw ang kanyang takot at pangamba na maaaring nadali na ng apoy ang kanyang nobya. Walang alinlangan tumakbo siya papalapit sa entrance ng gusali. Hindi alintana ang init at panganib. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang matandang lalaki ang bumagsak sa harapan niya. Duguan ang noo at namimilipit sa sakit. Anak, tulungan mo ako. Hindi ko na kayang amoy ng usok at hindi ko na ata kayang makbang pa. Nangangatog na ang aking mga tukod. Humihingal na wika ng matanda. Habol ang hininga at halos hindi makagalaw. Muling lumingon si Arjun sa itaas. Alam niyang nasa mataas pa na palapag si Pau Pau at alam din niyang maaaring bumagsak anumang sandali ang buong gusali. Ngunit, paano niya hahayaang mamatay ang matandang to? Napakagatlabi si Arjun. Pinili ang tamang gawin. Ang iligtas, ang matanda. Pinulupot niya ang braso sa balikat ng matanda at dahan-dahang inalalayan ito papalayo. Kaunti na lang tayo, kaya natin to. Bulong ni Arjun habang patuloy ang pag-ubo dahil sa usok. Pagkababa niya ng matanda sa mas ligtas na lugar, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Boom! Napatigil si Arjun. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaluhod siya sa lupa habang nakatingala sa ikapitong palapag. Ang mismong palapag kung saan naroon si Pau Pau. Pau Pau! Buong lakas niyang sigaw habang nakikita ang pagbuga ng makapal na itim na usok mula roon. Nag-uunahang dumating ang mga bumbero. Hawak ang kanilang mga hose at gamit, sinikapin na lang apulahin ng lumalalang apoy. Tinangka niya tumayo at pilit na sumugod pabalik sa gusali. Ngunit 2 bumbero ang humarang sa kanya. Sir, hindi pwede. Delikado sa loob. Sigaw ng isa. Mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Kailangan ko siyang iligtas. Nasa taas ang girlfriend ko. Pau Pau! Patuloy ang pagpupumiglas ni Arjun. Halos mapatid ang boses sa kakasigaw. Sir, masyado nang mapanganib. Pakiusap, maghintay na lang po kayo dito. Kami na lang ho, sir, nang sa gano'n na hindi na po madagdagan pang maaaring makulong sa loob ng sunog. Dito na lang ho kayo. Gagawin ho namin ang lahat para maisalba kung sino man po ang naiwan sa loob ng gusaling yan. Wala na akong pakialam. Kahit mamatay pa ako, aakyat ako. Bitiwan niyo ako. Kukunin ko ang girlfriend ko sa kwarto nila. Bitiwan niyo ako. Maawa naman kayo sa akin. Andun pa sa taas ang girlfriend ko. Pagsusumamo ni Arjun sa mga bumberong pinipigilan siyang makapasok sa gusali. Naging sobrang lakas ni Arjun na nahirapan din ang bahagya ang mga bumbero sa pagpigil sa kanya. Ngunit, mas pinatibay pa ng mga bumbero ang pagkakahawak sa kanya. Wala na rin siya nagawa kundi ang umiyak na lamang sa baba ng building at inantay ang mga bumbero na maisalba ang kanyang nobya mula sa ikapitong palapag ng gusali. Lumipas ang halos 4 na oras bago naapulang apoy. Lumamlam ang liyab. Napalitan ng mga pira-pirasong nasusunog na kahoy at bakal. Ang gusali halos kalahati na lamang ng dating taas nito, durog at wasak. Animoy na abo ang dating napakagarbong gusali na minsang pinangarap ng marami na makatira dito. Lumapit ang isa sa mga hepe ng mga bombero kay Arjun. Nakayuko ito.
Mabigat ang mga hakbang. Wala na pong ibang nailigtas, sir. Pasensya na po. May mangilan-ilan hong nailigtas na nakomatos pero wala ho doon sa kanila si Ma'am Pauline Desiderio. Habang nakikinig si Arjun sa sinasabi ng hepe, ay parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang init, ang usok, ang sigawan ng mga tao. Lahat naglaho. Tumigil ang mundo ni Arjun. Wala na. Si Pau Pau. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Humihingal. Parang may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang matalim na sakit ang bumalot sa kanyang puso. Parang sinasaksak ng paulit-ulit. At doon sa harapan ng abo at guho, tuluyang bumagsak si Arjun. Nanginginig, walang imik. Luhaang binabanggit ang pangalan ng babaeng hindi niya na muling mayayakap pa. Pauline, bakit? Bakit? Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Naglulumpasay niyang sambit habang nakaluhod sa lupa. Ilang linggong tulala si Arjun. Hindi makausap ng kahit na sino sa kanyang pamilya at mga staff. Ilang beses niyang pinahanap ang bangkay ng kanyang nobya. Ngunit wala na ring mahanap ang mga nag-search and rescue sa gusaling na tupok ng apoy. Kung meron na sigurong naiwan doon ng mga namatay, hindi na siguro talaga yung makakahanap pa ng kanilang katawan dahil tila naabo na ang lahat sa gusaling iyon. Dahil sa paulit-ulit na resulta ng search and rescue operation ng mga operatiba, ay nawala na rin ang pag-asa si Arjun na makita pa ang kanyang nobya. Kahit na lang sana ang bangka nito ang mahanap, pero wala na talaga. Sa sobrang depressed ni Arjun ay napabayaan niya na rin ang kanyang negosyo. Buti na lamang at meron siyang magaling na assistant na siya munang nag-take over para sa kanya habang nag-grieve siya. Magaling at mabait din si James. Parang kapatid na rin kasi ang turing ni Arjun sa kanya. Tinay niya ng maigyang binata kaya confident na lang din si Arjun na alagaan niya ang kumpanya para sa kanya. Kinailangan mag-consult ni Arjun ng isang psychologist para makaget over sa kanyang grieving season. Hindi naging madali ang lahat para kay Arjun dahil matagal niyang binalak na pakasalan ng nobya. Ngunit lahat ng plano niya ay naglaho na lamang na parang isang bula nang naganap ang sunog. Si Pauline ang kukumpleto sa masalimot na buhay ni Arjun. Maagang naulila si Arjun hindi lamang sa kanyang mga magulang kundi pati na rin ang kanyang kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Hindi naging madali ang buhay ni Arjun ngunit nandoon si Pauline na umalalay sa kanya para mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa kanyang hinarap. Habang patuloy na nagte-therapy si Arjun na kahit papaano, gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam at tila bumabalik na rin siya sa kanyang katinoan. Minsan niyang pinatawag si James para sa isang napakahalagang desisyon niya sa kanyang buhay. James, aalis na muna ako. Ikaw na munang bahala sa kumpanya natin, okay? Bro, kailangan mo ba talagang umalis? Oo kailangan ko munang magpahinga. Magkaroon ng ibang environment para makapag-move on ng maayos at muling makabangon. Ang hirap kasi talaga. Nawala na kasi lahat sa akin Wala na talagang naiwan. Ang hirap mag-umpisang muli. Hindi na napigilan pa ni James si Arjun at tuluyan na ngang ng ibang bansa si Arjun. Ang pagbabalik tanaw sa buhay ni Pauline at Arjun. Tahimik ang paligid ng Memorial Chapel. Halos pabulong lang ang mga usapan. Habang ang ilan ay lumalapit kay Arjun para makiramay. Nakatayo siya sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Pilit na pinapanatili ang tikas ng katawan. Pero halatang basag na basag ang kalooban. 2 linggo pa lang nakalilipas nang masawi ang kanyang mga magulang sa isang karumal-dumal na pag-atake sa kanilang tahanan. Isang kasong patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad. Panganay si Arjun, bagong graduate ng engineering. Wala pa siyang masyadong naipon. Walang malinaw na plano kung paano bubuhayin ang sarili. Bagamat may naiwang negosyo ang kanyang mga magulang, alam niyang mangangapa siya sa pagpapalaki sa kanyang bunsong kapatid na si Liam. Lalo pa ang kapatid niyang si Liam na nasa 4th year high school pa lamang. Si Liam ay spoiled, rebelde at palaging sumusuway sa kanilang mga magulang nung nabubuhay pa ang mga ito.
At ngayon, tila lalo lang na naging mailap ang kapatid niya sa kanya. Hindi nila magawang mag-usap ng maayos. Sa kabilang banda, si Pauline ay naroon din sa lamay. Hindi bilang bisita kundi bilang isa sa mga staff ng catering service na nag-aasikaso ng pagkain at inumin sa burol ng mga magulang ni Arjun. Tahimik lamang siya, nakasuot ng simpleng puting blouse at itim na slacks. Abala sa pagbubuhos ng kape sa bawat baso sa gilid ng chapel. Isa siyang working student na nagsisikap na makaraos sa buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Arjun si Pauline nang aksidente niyang mabangga ang dalaga habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan. Nabuhos ang mainit na kape sa kanyang kamay. "Ay, pasensya na po, sir," tarantang sambit ni Pauline. Agad na kumuha ng tissue para punasan ang kamay ni Arjun. "Okay lang, miss." Mahinang tugon ni Arjun, halatang wala sa sarili. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Pauline ang bigat ng lungkot na bumabalot sa binata. Hindi niya kilala si Arjun. Pero parang may kung anong kurot sa puso niya habang pinagmamasdan ng luha ang pilit nitong pinipigilan. Lumipas ang mga araw ng burol, si Pauline ay patuloy na tahimik na nagsisilbi. Samantalang si Arjun naman ay abala sa pagsalo sa lahat ng responsibilidad na naiwan ng kanilang mga magulang. Ang pagsasaayos ng mga ari-arian, ang pag-aasikaso sa real estate business, at higit sa lahat, ang pagpapalaki kay Liam. Isang gabi, nagtagpo ulit ang landas nila nang mapansin ni Pauline si Arjun sa isang sulok at nag-iisa at tila sobrang bigat ang dinadala. Sa hindi niya may paliwanag na dahilan, naglakas loob siyang lumapit. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Pauline na halatang nag-aalangan. Saglit naman na tumingin si Arjun sa kanya. Nagdadalawang isip kung magsasalita. Pero napabuntong hininga siya at saka mahina ngunit mabigat na nagsalita. Hindi. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ng kapatid ko. Hindi ko alam kung kaya ko to. Hindi naman kasi ako handa para sa ganitong responsibilidad eh. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Pero heto ako. Nakatali na ako sa isang responsibilidad na hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan. Ay. Matapos ang libing ng mga magulang ni Arjun, hindi na silang muli nagkita pa ni Pauline. Naging abala si Arjun sa negosyo ng kanyang mga magulang. Kinakapa-kapa niya pa ang pasikot-sikot nito dahil wala siyang alam kahit konti sa negosyong ito. Yung mga clients ng daddy niya at kung paano ito patatakbuhin. Na-burnout na nga si Arjun sa bawat araw na dumadaan dahil minsay halos wala na nga siyang tulog kakaisip ng mga estratehiya kung paano muling palalaguin ang takbo ng kanilang negosyo. Isang araw, nagdesisyon na lamang si Arjun na pumirme na muna sa kanilang mansyon para makapagpahinga at makapag-isip ng matiwasay. Habang nakaupo sa kanilang entertainment room, ay biglang bumisita sa isipan ni Arjun ang mga ngiti at munting pag-uusap nila ni Pauline sa lamay ng kanyang mga magulang noong mga nakaraang linggo. Nagbigay ng kung anong saya sa puso ni Arjun ang mga alaala yon. Mula na makausap ni Pauline si Arjun ng gabi yon, tila nagkaroon na ng hindi may paliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Hindi na lang simpleng estranghera si Pauline para kay Arjun. Naalala ni Arjun kapag nasa catering si Pauline, tila hindi maiwasang mapansin ni Arjun ang presensya niya. Ang tahimik na pag-aalalay, ang mga simpleng ngiti, ang pag-abot ng kape na tila may kasamang pag-unawa sa kanyang pinagdadaanan. Isang sorpresang doorbell ang narinig ni Arjun. For the longest time, hindi na tumunog ang doorbell ng kanilang bahay dahil wala na rin halos bumibisita sa kanilang mansyon. Simula nang malibing ang kanilang mga magulang. Pabalik na si Arjun sa labas ng kanilang mansyon mula sa mahabang run. Nagulat si Arjun nang makita si Pauline sa labas ng kanilang bahay. May dala itong maliit na basket ng prutas. Pauline? Gulat niyang bate. Uy, ang galing naman pala ng timing ko, Arjun. Nahanap ko na rin sa wakas ang bahay ninyo. Buti naman at nahanap mo. Tsaka buti pinapasok ka rin ang guard ng entrance ng subdivision namin. Oo eh. Mag-apply kasi sana ako dyan sa kabilang block para maging kasambahay.
Pumunta ako doon kanina kasi ipapasa ko sana yung mga requirements ko. Kaya lang may na-hire na daw sila kaya uwi na lang muna ako. Naalala ko kasi na dito yung bahay niyo kasi may client profile kayo nun sa catering services na pinagtatrabahuhan ko. Kaya ayun, since nandito na ako, hinanap ko na rin yung sa inyo. Siya nga pala, ito, prutas para sa'yo. Nako, salamat Pauline ha. You really made my day a little brighter today. Pau-pau na lang. Masyado naman atang formal yung Pauline. Tsaka, walang anuman. Hindi ko rin naman binili to. Mga tanim to namin sa bukid Pinitas ko lang doon. Sagot ni Pauline. Medyo nahihiya pero may malumanay na ngiti. Pau-pau? Medyo parang pet. Pero sige, mas maikli nga yun. Mas hindi mahirap kalimutan. Pasimpleng joke pa ng binata. Oo, para hindi naman sobrang formal. Dinalhan na kita ng kaunting prutas. Wala lang, baka lang kasi hindi ka pa nakakakain ng maayos. Ang payat mo na kasi. Aniya na halatang concerned. Hindi napigilan ni Arjun ang bahagyang pangiti. Sa gitna ng mga problema pakiramdam niya ay may isang taong nakakaintindi sa kanya. Kahit hindi naman sila ganong kalapit. Ibang klaseng saya din ang naidulot ng pagbisita ni Pau Pau kay Arjun noong mga oras na yon. Tila ba sinadya ng tadhana na sa ganoong panahon nga sila muling nagkita ni Pauline. Mula noon paminsan-minsan ay napapadpad na si Pauline sa bahay nila Arjun. Minsan para magdala ng pagkain. Minsan para lang kamustahin siya. Sa bawat pagdalaw nito, unti-unting bumibigat ang loob ni Arjun. At hindi niya napigilang maglabas ng sama ng loob tungkol kay Liam. Alam mo ba, Pau? Pasaway talaga yung kapatid ko. Hindi ko na alam kung paano ko siyang papakiusapan. Hindi niya ako sinusunod kahit anong gawin ko. Baka naman kasi nahihirapan lang siya mag-adjust. Nawalan din kasi siya ng mga magulang, Arjun. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Nahihirapan din siguro siya tapos baka wala rin siyang outlet. Kaya sa ganyang paraan niya siguro na ipapalabas ang kanyang pag-grieve. Bigyan mo ng kaunting panahon, Arjun. Hihilom din yan. Promise. Sagot ni Pauline. Marahang hinawakan ang kamay ng binata. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa unang pagkakataon, tila may kung anong peace sa dibdib ni Arjun. Tila napawi ang lungkot at napansin niya rin ang kanyang sarili na unti-unti nagkakaroon ng hope sa kanyang sitwasyon. Yung tipong parang nagla-lighten up ang loads niya sa buhay. Yung mismong presence ni Pauline ay para bagang may isang taong nagbubuhat na rin ng kanyang mga pasanin sa buhay. Ganon ang kanyang nararamdaman sa bawat araw na nakikita niya si Pauline o kahit na lang makausap niya ang dalaga sa telepono. Pau Pau, salamat ha. Hindi ko alam kung bakit pero parang gumagaan ang pakiramdam ko kapag andito ka. Anghel ka ba? Pabirong hirit pa ni Arjun kay Pauline. Ganyan talaga. Para kang bata nangangailangan ng kalinga. Parang ganito lang yan Are you lost, baby boy? Sabay tawa. Pabirong sabi ni Pauline pero halatang may lambing sa tono. Sobrang natawa si Arjun at humirit din ng biro na may halong lambing. Lost na nga talaga siguro. And I need your directions, baby girl. Biglang namula si Pauline at naramdaman niyang uminit ang kanyang tenga. May kaunting kilig rin sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila expectant na rin siya kung saan nga patungo ang kanilang pagkakaibigan ni Arjun. Habang lalong nagiging malapit sina Arjun at Pauline, si Liam naman ay lalong lumalayo. Isang gabi, nadat na ni Arjun si Liam na pauwi ng madaling araw. Amoy sigarilyo at halatang galing sa gimik. Liam, anong oras na? Saan ka galing? Pasigaw na tanong ni Arjun. Ano bang pakialam mo? Hindi kita tatay. Hindi mo ako kayang kontrolin. Sagot ni Liam na pasigaw din. Napapikit si Arjun. Pilit nilalabanan ng galit pero nang akmang sasagot pa si Liam, sumingit na si Pauline na naroon din ng gabing yun. Liam, hindi siya galit. Nag-aalala lang siya sa'yo. Napatingin si Liam kay Pauline. Kita ang inis sa kanyang mukha. Ikaw, ba't nandito ka? Ano ka ba niya? Yaya? Huwag ka makialam sa pamilya namin. Masakit ang mga salita ni Liam. Pero
Hindi nagpatinag si Pauline. Muntik na talagang magkasuntukan ng kapatid dahil na rin sa mainit na sagot ni Arjun kay Liam. Liam, huwag kang bastos. Lahat ng tao nag-aalala sa'yo dito. Isipin mo naman sana na may mga taong hindi makatulog dahil hinahanap ka at iniisip kung napano ka na sa labas. For God's sake, Liam, magtanda ka naman. Hindi ka na bata, Liam. Pinigilan na ni Pau Pau si Arjun nang sa gano'n na hindi na ituloy ni Liam ang balak niyang suntukin pa ang kanyang kuya Arjun. Kinabukasan nang bumalik si Arjun mula sa trabaho, nagkalat ang gamit ni Liam sa sala. Isang sulat ang iniwan nito. Kuya, hindi ko na kaya dito. Lagi mo akong dinidiktahan. Hindi mo ako naiintindihan. Hahanapin ko ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Halos mabitawan ni Arjun ang sulat. Tahimik na lumuha si Arjun habang hawak-hawak niya ang sulat ng kanyang kapatid. Kahit anong gawin ni Arjun kay Liam, ay hindi pa rin ito nakikinig. Sobrang nahihirapan si Arjun kay Liam. Mahal na mahal niya ang kapatid niya pero nawawalan na rin siya ng pag-asang maaayos pa nilang dalawa ni Liam ang kanilang alitan. Pagdating ni Pauline, nakita niya nag-iisa si Arjun sa sala. Hawak pa rin ang sulat. Tahimik siyang lumapit. Marahang naupo sa tabi ng binata. Pau, kasalanan ko ba to? Wala na nga akong magulang. Ngayon pati kapatid ko. Iniwan na rin ako. Hindi nagdalawang isip si Pauline. Hinila niya si Arjun papunta sa kanyang balikat. Hinayaan itong humikbi ng tahimik. Batid niya ang kailangan ni Arjun ng karamay sa mga oras na yon. Iyon bang may outlet lang siya ng lahat ng bigat na kanyang nararamdaman? Hindi mo kasalanan, Arjun. Tao ka lang. Sinusubukan mo lang gawin ang tama. Hayaan mo, babalik din yun si Liam. Ipaparamdam natin sa kanya na mahalaga siya. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Kasama mo ako. Andito lang ako para sa'yo, Arjun. Asahan mo. At doon, sa yakap ni Pau Pau, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Arjun. Mahirap man ang kanyang pinagdaanan tila gumaan naman ang kanyang pakiramdam dahil sa malasakit at presensya ni Pau Pau na handang saluhin siya kahit ano pa man ang kanyang pinagdadaanan. Sa sobrang dalas nga ng pagre-request ni Arjun na makipagkita kay Pau Pau, ay minabuti na lang muna ni Arjun na imbitahan si Pau Pau na maging parte ng kanyang kumpanya. Hindi man mataas ang napag-aralan ni Pau Pau patungkol sa paghawak ng negosyo, ay naniniwala naman siyang madali lamang turuan ng dalaga. Pau, I have an idea. Mas maganda siguro kung dito ka nalang magtrabaho sa kumpanya natin. Nako, wala naman ako natapos, Arjun. Tsaka, mamaya baka maliitin lamang ako ng mga tao mo dito sa opisina. Nahihiya ako eh. Hindi, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman kita papasok dito na hahayaan lamang na mapahiya sa harap ng mga kasamahan ko dito. Siyempre, i-orient kita at tuturuan kita kung paano ang gagawin sa negosyong to. Ganun ba talaga kalaking tiwala mo sa akin, Arjun? Sure ka ba dyan? Hindi ko naman i-offer yung trabaho sa'yo kung sakaling makita akong hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Tsaka fast learner ka naman, Pao, kaya kayang-kaya mo yan. Sige na nga. Basta ikaw nang bahala sa akin ha. Kahit pa ayaw kong tanggapin ng trabaho, palagi kasi nangangatok ang mga bayarin ko sa amin eh. Ako na lang din kasi ang bumubuhay sa lolo't lola ko, kaya sige. Gina ako sa trabahong inaalok mo. Laking tuwa ni Arjun nang tuluyan nang tanggapin ni Pau Pau ang trabahong inaalok ni Arjun sa kanya. Mula nang kunin ni Arjun si Pau Pau bilang kanyang personal secretary, naging bahagi na siya ng bawat araw nito sa opisina. Hindi lang simpleng trabaho ang binibigay ni Arjun. Lagi niyang sinisiguradong kasama si Pau Pau sa bawat meeting, business transaction at social event na kailangan niyang daluhan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila naging mas komportable siya sa presensya ng dalaga. Bagamat bihirang magsalita si Arjun tungkol sa personal niyang buhay, hindi maitatanggi ni Pau Pau ang lungkot na madalas siyang mahuli ang mga mata ni Arjun, lalo na tuwing nag-iisa siya. Ramdam niyang bigat na dinadala ni Arjun, parang may kulang o may hinahanap. Ang hindi alam ni Pau Pau, lihim na ipinapahanap ni Arjun ang kanyang nawawalang kapatid na si Liam.
2 taon nang nawawala si Liam matapos maglayas dahil sa hindi pagkakaunawaan nilang dalawang magkapatid. Inupahan ni Arjun ang isang grupo ng private investigators, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na balita kung nasaan si Liam. Tuwing matatapos ang trabaho, madalas na tumatambay si Pau Pau sa opisina ni Arjun. Hindi niya alam kung bakit, pero tila gusto niyang siguraduhin hindi masyadong nalulunod si Arjun sa kalungkutan. "Sir, gusto mo ng coffee? Parang pagod ka na po." Napangiti si Arjun. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Pau Pau, Arjun na lang. Wala tayo sa formal meeting. Tsaka, tayo lang naman ang tao dito eh." Namula si Pau Pau at bahagyang yumuko. Sorry. Arjun? May kung anong kilig sa dibdib ni Arjun sa tuwing tatawagin siya ni Pau Pau nang walang formalidad. Ang dalaga kasi, sa kabila ng pagiging simple ay may kakaibang ganda na hindi niya maipaliwanag. Hindi lamang sa panlabas kundi pati na sa kabuuan ng pagkatao nito. Dahil sa palaging magkasama, hindi maiwasan ang mga simpleng moments ang pagkakalapit nila. Isang araw, sumama si Pau Pau kay Arjun sa isang meeting sa kabilang syudad. Paglabas sila ng building, bumuhos ang malakas na ulan. "Halika, Pau Pau, sumilong tayo." Nagtago sila sa ilalim ng waiting shed. Parehong nabasa ng ulan. Medyo malayo kasi sa site na binisita nila ang parking lot kaya kinailangan din nilang maglakad. Biglang hinubad ni Arjun ang kanyang suit jacket at isinuklob sa balikat ni Pau Pau. "Eto Pau, lagay mo to sa ulo mo." "Naku, wag na sir. Mababasa ka pa sa ulan yan eh." "Hindi, ano ka ba? Magkakasakit ka. Dapat kasi hindi na kita sinama rito eh." Bulong ni Arjun habang pinupunasan ng panyo ang basang buhok ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, pareho nilang naramdaman na bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Pero agad nilang iniwasan ang tingin. Pilit na pinipigilan ang anumang emosyon. Inuwi ni Arjun si Pau Pau sa kanilang bahay ng mga oras na yon. Sinigurado niyang safe na makakapasok ng kanilang bahay si Pau Pau. Sa kabila ng mga matamis na sandali kasama si Pau Pau, patuloy pa rin pinapahanap ni Arjun ang kanyang kapatid na si Liam. Tuwing gabi, tahimik siyang natutulala habang tinitingnan ang lumang larawan ng kapatid. Isang gabi, dumating ang private investigator. "Mr. Arjun, we've searched everywhere. Walang trace si Liam kahit sa mga liblib na barangay and sitios within Luzon. Gusto mo bang ituloy pa rin ang paghahanap?" Tumango si Arjun. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hanapin niyo pa." Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag pero may takot sa puso ni Arjun. Takot na wala ng buhay ang kanyang kapatid. Bilang kapatid, maring hinintay ni Arjun si Liam sa bawat araw sa kanilang bahay. Kahit pa hindi sila magkasundo, ay mas panatag siya na nasa bahay lamang ang kanyang kapatid. Hirap kasi pag hindi na nauwi, hindi mo na rin alam kung may inaantay ka pa bang umuwi. Ganon. Isang gabi matapos ang overtime sa opisina, naabutan naman ni Arjun si Pau Pau na nakatulog na sa sofa. Pagod marahil sa mga paperworks na tinulungan siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinagmasdan ang maamong mukha nito. Ang mapupulang labi, ang mahaba at malambot na buhok. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawang pakalmahin ang puso ko, Pau Pau." Bulong niya sa sarili, habang patuloy na nakatitig sa mga malaanghel na mukha ng dalagang si Pau Pau. Napansin naman niyang nilalamig si Pau Pau kaya kinuha niya ang sarili niyang coat at ipinatong iyon sa katawan ng dalaga. Habang nakayuko, biglang dumilat si Pau Pau. "Arjun? Gising ka na pala. Ginising ba kita? Pasensya ka na, nilalamig ka kasi kanina habang pinagmamasdan kita kaya naisip kong sakluban ka ng suit ko para maging komportable ka naman." Muli silang nagkatinginan. Tila may bumabalot na tensyon sa pagitan nila. Tila may pag-amin ng damdamin na magaganap sa pagitan nilang dalawa na tila tinatago lamang ng tunay na sigaw ng kanilang mga puso. Dumaan ang ilang linggo habang nasa isang corporate gala. Pareho silang nakadamit ng formal. Si Pau Pau ay naka-eleganting itim na dress, habang si Arjun naman ay naka-black suit.
Sa kalagitnaan ng event, nagkayayaang lumabas ang dalawa sa balkonahe para makalanghap ng sariwang hangin. Pau, may gusto sana akong sabihin. Kinakabahan si Pau sa maaaring sabihin ni Arjun. Tila nagtatalo ang kanyang isipan kung mag-a-assume ba siya sa may gusto na rin sa kanya si Arjun or baka siya lang nag-iisip ng ganon. Kaya halos mautol na rin siya nang sumagot siya kay Arjun. Anong? Bago pa matapos si Pau ang tanong, hinawakan na ni Arjun ang kanyang kamay. Alam kong hindi dapat, pero hindi ko na kayang pigilan. Hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit kita gustong makasama, Pau. Mahal na kita. Mahal? Mahal agad? Arjun, sigurado ka ba sa nararamdaman mo para sa akin? Hindi ko ugali ang manloko, Pau. Totoong-totoo itong nararamdaman ko para sa'yo. Napatigil si Pau. Nangihina ang tuhod pero hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa damdaming matagal niya rin itinatanggi. Arjun, ako rin. Pero natatakot ako. Hindi pa tapos ang mga problema mo. Ang paghahanap kay Liam. Iyong kumpanya. Ewan, baka dagdag lang ako sa pasanin mo kung sakali. Hindi ka magiging pabigat sa akin, Pau. Hindi mangyayari ang ganong pag-iisip ko tungkol sa'yo. Alam kong hindi ka aya-aya ang sitwasyon ko ngayon, Pau. Pero ayokong sayangin ang nararamdaman ko ngayon. Please, hayaan mo akong mahalin ka. At doon ay tuluyan na nga nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng damdamin. Masuyo pero nagiinit kasabay ng mga damdaming matagal nang pinipigilan. Niyakap ni Arjun si Pau habang ang kanilang halik ay nagiging mas mapusok. Hindi niya na kayang pigilan ng sarili. Sa bawat halik, bawat haplos, nararamdaman nila ang matinding koneksyon na hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Nang gabing yon, sa tahimik na silid ng opisina, ang kanilang mga puso ay tuluyan ng paubaya sa damdamin. At sa gitna ng init ng pagmamahalan, isang pangako ang nabuo, na hindi nila hahayaang masira ang natagpuang pag-ibig gaano man ito kahirap. Sa hinaharap. Matapos ang gabing yon ay magkasabang pumasok si Arjun at si Pau sa kanilang opisina. Ipinakilala na rin ni Arjun si Pau sa buong opisina bilang kasintahan niya. Guys, may i-announce ako sa inyo. Tumigil na muna kayo sa pagtatrabaho, may sasabihin ako at magpapapizza rin ako. Wow, mukhang ang saya-saya mo ngayon, sir Nakakatuwa naman ho kayong tignan, napakatamis ng inyong ngiti, sir. Parang in love lang eh. Tama ka, in love nga ako. At ang babae nagpapasaya sa akin ngayon ay si Ma'am Pauline ninyo. Kami na ng Ma'am Pauline ninyo. Nagsipaghiyawan ng mga empleyado ni Arjun sa kanilang opisina. Lahat ay tila tuwang-tuwa sa natagpuang pag-ibig ng kanilang bossing. Mariing hinila naman ni Pau si Arjun sa loob ng kanyang opisina. Babe, alam mo, ikaw ba't mo pa in-announce? Naku, ang mga mata ng iba doon kanina para bang ewan. Hinawakan ni Arjun ang magkabilang pisngi ni Pau. Hinalikan ang kanyang noo at maging ang kanyang labi at muling inassure ang dalaga. Babe naman, kinakahiya mo ba ako? Kita mo naman ang mga reaksyon nila kanina, diba? Tuwang-tuwa nga sila na tayo na eh. Tapos ikaw din dyan, hindi ka malang mamasaya? Hindi naman sa hindi ako masaya, babe. Of course, masaya ako. Tsaka, nakakakilig naman yung pag-announce mo about sa ating dalawa kanina. Kaso, yun nga lang yung concern ko. Baka kung mapagchismisan tayo, alam mo yun, diba? Kasi mahirap lang ako. Tapos ikaw, hindi na rin pinagpatuloy pa ni Arjun ang naisa nang sabihin ni Pau. Muli niya na lamang niyakap ang kanyang nobya. Shh, babe. Okay lang, sabi yan, okay? Gusto ko rin malaman nila para wala nang aaligid pang iba sa'yo, diba? Akin ka lang kasi. Hindi na nga talaga maitatanggi na in love na si Arjun kay Pau. At tila teenager nga silang dalawa na parehong kinikilig sa bawat oras na magkasama silang dalawa.
Hindi nagtagal ay inaya na rin ni Arjun si Pau Pau na doon na lamang tumira sa kanyang condo unit na malapit lamang sa opisina. Nang sa ganon ay hindi na kailangan mong mag-commute ni Pau Pau sakaling busy man si Arjun sa kanyang mga gawain. Pagmamay-ari din naman ni Arjun ang gusali ng condominium kaya wala na rin dapat isipin pa si Pau Pau. Pero kahit ganun pa man ang concern ni Arjun patungkol kay Pau Pau, ay nananatiling maprinsipyo si Pau Pau at hindi rin tinanggap ang magandang alok ng nobyo. Hanggang sa, "Huwag kang gagalaw ma'am, hold up to. Bigay mo sa akin ang bag mo." Nangatog si Pau Pau at agad na lamang binigay ang kanyang bag dahil takot na rin ito. Baka kung saktan pa siya ng hold-upper. Habang nangyari ang hold-upan ay tila may nakita rin si Pau Pau na isang pamilyar na lalaki. Hindi kalayuan sa kung saan siya hinold up. Nang medyo makalapit na siya ay tila nakita niya si Liam na nakasuot ng itim na shirt at nakasombrero ng itim at may pa. Hindi masyadong sigurado ni Pau Pau kung si Liam nga ang kanyang nakita dahil tindig pa lang ng lalaki tila kilalang kilala na rin ni Pau Pau. "Nako, si Liam yun ah," sambit ni Pau Pau sa sarili. Tahimik na sinundan ni Pau Pau ang lalaki ngunit tila napansin rin ng lalaki si Pau Pau kaya agad na siyang lumayo sa lugar kung saan hinold up si Pau Pau. Naging malaking palaisipan yun kay Pau Pau. Natakot at natrauma si Pau Pau dahil sa nangyaring pang-hold up sa kanya kaya hindi kalaunan ay napapayag na rin siya ni Arjun. "Babe naman kasi, sinabi ko naman na sa'yo na sa kondo ka na tumira, diba? Hindi naman sa dinadown kita pero kasi alam mo naman kung ano yung community na madadaanan mo pa uwi sa inyo, diba? Tsaka tipid sa rent pa yung place ko. Alam mo naman kasi ang rason kung bakit ayokong tumira sa kondo mo, diba? Dami mong iniisip. Hindi mo lang ba naisip yung mararamdaman ng nobyo mo sakaling nasa panganib ka?" Sorry naman babe. Nahihiya lang kasi talaga ako. Alam mo naman kasi kung ano sasabihin ng ibang tao, diba? Huwag mo na kasing isipin kung ano man ang sasabihin ng ibang tao. Mas importante ka, babe, okay? Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Basta ang gusto ko lang ay safe ka. Sige na nga. Sige na, doon ako titira. Okay ka na? If I know, gusto mo lang ako doon para masolo mo rin ako minsan. Hay nako. Siyempre, kasali na rin yun doon. Pabirong hirit pa ni Arjun. Nang makalipat na si Pau Pau sa kondo ay parati na rin doong tumatambay si Arjun. Minsan doon na rin natutulog ang binata. Mas lalo pang lumalim ang pag-iibigan nilang dalawa ni Pau Pau habang lumilipas ang panahon. Mula nang umamin ng damdamin sa isa't isa, hindi na naisipan ni Pau Pau at Arjun ang lumingon sa nakaraan. Lalong lumalim ang pagmamahalan nila hanggang sa dumating ang araw na inalok ni Arjun si Pau Pau ng kasal. Inimbitahan ni Arjun si Pau Pau na umakyat ng rooftop ng kanilang building isang araw. Isang ordinaryong araw lamang yon sa magnobyo. Gawain naman nila na umakyat sa rooftop at magpahangin tuwing pagod silang dalawa sa kanilang mga trabaho. Kaya noong araw na yon ay tila isang ordinaryong araw lamang para kay Pau Pau. Arjun? Arjun babe, ano to? Napawaw si Pau Pau sa effort na inexert ni Arjun sa rooftop. May mga lights na nagbigay ng napakagandang ambience sa rooftop. Napaka-romantic ng setup doon. Dagdag pa sa pagiging romantic ng setup ang jazz music na nagsisilbing background music nilang dalawa. Sa ilalim ng mga bituin sa rooftop, lumuhod si Arjun sa harap ni Pau Pau. Hawak ang isang eleganteng singsing na kumikinang sa liwanag ng buwan at ng mga ilaw na nakaset up sa mismong lugar. Wala nang maraming salita. Agad nang ibinulalas ni Arjun ang naglalagablab niyang puso para kay Pau Pau. Pau Pau, will you marry me? Tanong ni Arjun. Bakas ang kaba pero nangingibabaw ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Napaiyak si Pau Pau. Halos hindi makapagsalita. Tumango siya ng mabilis bago tuluyang niyakap si Arjun. Oo Arjun, oo babe, papakasal ako sa'yo. Nabigla si Pau Pau nang biglang may naghiyawan sa isang gilid ng rooftop na sobrang dilim. Ang buong akala ni Pau Pau ay sila lamang ang tao doon sa lugar na yon. Puno ng pagbate ang dalawa.
Mula noon, naging abala sila sa paghahanda ng kanilang kasal. Halos perpekto na ang lahat. Ang venue, ang mga bisita, ang gown na pinili ni Pau Pau, maging ang mga kanta sa kanilang first dance. Pakiramdam ni Arjun, siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ngunit, isang trahedya ang dumating. Babe, huwag ka na muna kayang umuwi. Ayoko naman talagang umuwi, babe, kasi ang dami ko pang trabahong naiwan eh. Kaso hindi ko talaga kaya ngayon, babe. Trangkasa yata to eh. Ewan ko ba, hindi ko kasi maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Kaparating lang yung buwan ng dalaw ko kaya medyo nahihilo ako ngayon. Pero okay lang naman ako, babe. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Dito ka na lang kaya muna sa opisina ko, babe, para mabantayan kita. Nako, babe. Pag nakita ako ng mga kasama natin, baka isipin pa nila na pinapaboran mo ako kasi girlfriend mo ko. Ayoko naman ng ganun ang isipin nila tungkol sa atin, ano? Mabuti nang nasa bahay na muna ako para makapag-concentrate ka rin sa trabaho mo. Nako, sure ka ba na kaya mo lang yung nararamdaman mo? Oo naman, babe. Maliit na bagay lang to. Hindi kaya buntis ka, babe? Kaya ka siguro nahihilo, no? Kasi may baby na tayo? Patawang sabi ni Arjun sa nobya. Naku, babe. Hindi naman. Ganito naman kasi talaga ako tuwing may dalaw ako. Madalas talaga ganito ang feeling ko. Hindi ako komportable, tsaka may mga kakaunting hilo ako nararamdaman. Makailang beses pang pinigilan ni Arjun si Pau Pau noong araw na yon. Pero, nag-i-insist talaga si Pau Pau na umuwi na lang dahil hilong-hilo na siya ng mga oras na yon. Ganun naman kasi talaga ang ugali ni Pau Pau. Ayaw na ayaw niyang maging burden sa kahit na sinong tao, kaya kahit gusto niya pang makasama si Arjun ng araw na yon, ay mas pinili na lamang niyang iwanan ng nobyo sa kanyang opisina at gampanan ng maayos ang kanyang mga trabaho. Higit 6 na oras lamang lumipas na makauwi si Pau Pau sa kanyang condo unit, nakatanggap si Arjun ng masamang balita. Isang tawag mula kay James ang kanyang natanggap. Sir, may sunog po sa condo ni Ma'am Pau Pau. Ha? Wala nang iba na sabi pa si Arjun, agad niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at humarurot na papunta sa building ng unit ng kanyang nobya. Ilang minuto na rin ang lumipas, simula nang may sumabog sa isang floor ng condominium. Parang bumagsak ang mundo ni Arjun. Hindi niya na maalala kung paano siya nakarating sa lugar ng sunog. Ngunit dahil sa matandang nakasalubong niya, naging huli na ang lahat para sa kanya. Sunod-sunod ang pagsabog na naganap sa mismong building. Malakas din ang hangin ng mga oras na yon dahilan kung bakit sobrang nahirapan ng mga bomberong maapula ang sunog. Muli niyang sinubukang sumugod, pero napigil siya ng mga pulis at bombero na abala sa pag-apula ng apoy. Wala na talaga nagawa pa si Arjun kundi ang sumigaw na lamang dahil sa kanyang paghinagpi sa entrance ng mismong condominium building. Wala nang naging pakialam si Arjun sa kanyang paligid. Basta'y naglumpasay na lamang siya doon sa kanyang kinatatayuan. Lumapit ang isang fire marshal sa kanya. Sir, hindi pa po namin ma-verify kung may nakaligtas sa loob. Matindi po ang damage at wala akong pakialam. Papasukin niyo ako. Nandiyan ang fiancé ko. Pau Pau, antayin mo ako. Kukunin kita dyan, babe. Antayin mo ako, babe. Pasigaw na sagot ni Arjun. Nagpupumilit pumasok sa nasusunog na gusali. Matagal bago naapula ang sunog ng mismong building dahil na rin sa masyadong mataas ang kanilang condominium. Nahirapang makapasok ang mga bumbero. Masyado nang malakas ang apoy at ang fumes nito ay hindi na rin safe maging sa mga bumbero. Matapos ang masalimuot na araw ay isa-isang nilabas sa mga biktima. Ngunit wala roon si Pau Pau. Sobrang sakit nang nangyari para kay Arjun. Hindi pa naman totally nakaget over sa pagkakawala ng kanyang mga gulang at paglalayas ng kanyang kapatid, ay heto na naman ang isa pang trahedya. Napaisip si Arjun na tila pinaparusahan na nga siya ng Panginoon sa sunod-sunod na sakit ng kanyang napagdaanan. Kinabukasan, iniulat ng mga otoridad na walang nakitang bangkay na tumuba sa pagkikilanlan ni Pau Pau. Ngunit dahil sa tindi ng pinsala, ipinahayag nila na mahirap nang makahanap ng ibang ebidensya. Para kay Arjun, sapat na ang natirang labi ng apartment ni Pau Pau para paniwalaan niyang wala na ito.
Pagkaraan ng ilang linggo, halos hindi na nakikisalamuha si Arjun. Halos bumagsak ang kanyang kumpanya dahil sa pagkatulala niya. Ang kanyang assistant na si James na lamang ang nagpapalakad ng mga operasyon. Madalas siyang nakatulala sa wedding ring na dapat ay suot-suot na ni Pau Pau sa araw ng kanilang kasal. Yung mga magulang ko ang nauna mong kinuha. Si Liam, hinayaan mo rin mawala sa akin. Pati ba naman si Pau Pau, Panginoon? Bakit niyo po ako ginaganito? Ayaw niyo po ba ako maging masaya? Kailangan ko ba talagang magdusa ng ganito? Lahat sila nawala na sa akin. Masaya ka ba, Panginoon? Okay ka na? Sigaw niya habang mag-isang nakahiga sa sofa ng kanilang mansyon. Matapos ang matinding depresyon, nagdesisyon si Arjun na umalis sa bansa. Lumipad siya patungong Amerika sa pagbabakasakaling makalimot o kahit papaano ay makahanap ng katahimikan. Iniwan niya ang lahat, ang kumpanya, ang alaala ng kanilang pag-ibig pati ng pangarap niyang masayang pamilya kasama si Pau Pau. Ngunit, ano nga ba talagang nangyari kay Pau Pau? Habang iniisip ni Arjun na wala na si Pau Pau, ang hindi niya alam ay buhay pa pala ito. Noong gabi naganap ang sunog, natrap si Pau Pau sa ikalamang palapag. Sa kagustuhan makaligtas, pinilit niyang bumaba sa fire exit. Ngunit sa pagmamadali ay nadula siya at nahulog mula sa ikaapat na palapag. Matinding pinsala ang tinamo niya, lalo na sa ulo. Dahilan para mawalan siya ng malay. Isang volunteer rescuer ang nakakita sa kanya at agad siyang isinugod sa isang maliit na ospital malapit sa condominium na kanyang tinitirhan. Sa kasamaang palad, walang pagkakakilanlan si Pau Pau nang siya'y dalhin doon. Sunog ang kanyang mga gamit at dahil wala ring identification card o cellphone, hindi siya agad na-trace. Higit 1 buwan siyang comatose. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nag-aasikaso maliban sa mga doktor at nurse na aawa sa kanyang kalagayan. Pagkagising ni Pau Pau, isang umaga mahigit 1 buwan mula ng sunog, nagmulat ng mata si Pau Pau. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tila hindi alam kung nasaan siya. Asan ako? Mahina niyang bulong. Lumapit ang isang nurse. Miss, kalma ka lang po. Nasa ospital kayo. Ano pong pangalan ninyo? Nananatiling tulala si Pau Pau. Ang mas masaklap, dulot ng kanyang head injury, pansamantalang nagkaroon siya ng memory loss. Hindi niya maalala ang kanyang pangalan, ang buhay niya, pati ang pagmamahal niya kay Arjun. Marahil dahil sa trauma kaya niya nakalimutan ang lahat tungkol sa kanya. Dahil walang makontak na pamilya, napilitang ilipat si Pau Pau sa isang charity ward ng ospital. Samantala sa Amerika, habang nagpapagaling si Pau Pau, si Arjun ay tuluyan ng nawala ng pag-asa. Naging malamig siya, halos hindi na tumatawa o ngumiti. Isang gabi habang nasa harap ng fireplace sa kanyang bagong bahay sa New York, muling tinitigan ni Arjun ang lumang retrato nila ni Pau Pau. Puno ng pagsisisi si Arjun sa kanyang sarili. Hindi kita naisalba. Patawarin mo ako, Pau Pau. Dapat kasi hindi na kita pinaalis sa tabi ko noong araw na yon. Dapat kasi inalagaan na lang kita sa loob ng opisina ko ng mga oras na yon. Muling tumulo ang luha niya. Hindi niya alam. Sa kabilang bahagi ng mundo, muling nagising ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit walang maalala tungkol sa kanya. Ano susunod na mangyayari? Matatagpuan pa kaya ni Arjun si Pau Pau? O mananatili na lang silang dalawang nagdurusa sa pagkawala ng isa't isa? Matapos ang trahedyang naganap sa gusaling tinutuluyan ni Pau Pau, tuluyan ang nagkaroon ng partial retrograde amnesia si Pau Pau. Isang uri ng pagkawala ng alaala na dulot ng matinding trauma at oxygen deprivation mula sa usok ng sunog. Sa kanyang kaso, naapektuhan ang mga alaala niya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Kabilang na ang alaala niya kay Arjun. Dumaan siya sa ilang buwan ng therapy. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Gorgonia Cercado.
Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ayon sa kanyang doktor, ang hippocampus ng utak niya, bahagi ng utak na responsable sa pagbuo ng alaala, ay naapektuhan ng trauma. Dahilan kung bakit tila nagkaroon ng blackout sa bahagi ng kanyang memorya. Ngunit habang siya nagdadalang tao, unti-unti nagkakaroon ng neurological stimulation sa kanyang utak. Particular na magsimulang makaramdam siya ng fetal movements o paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang koneksyon sa pagitan ng pisikal na pagbubuntis at emosyonal na alaala ay nag-trigger ng memory recall. Dahil sa tumaas na antas ng hormonal activity, particular ng oxytocin, na kilalang nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon at memory retrieval. Isang gabi habang nakahiga siya, naramdaman niyang sumipa ang sanggol sa kanyang tiyan. Parang biglang may kumislap sa isipan niya. Isang imahe ng isang lalaki na may mainit na ngiti, mapupungay na mga mata, at boses na laging nagbibigay ng katiyakan. Arjun? Bulong niya habang bigla na lang bumalik ang mga alaala. Ang mga tawanan nila, ang masasayang gabi sa ilalim ng mga bituin, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Si Arjun. Si Arjun ang daddy ng baby sa aking sinapupunan. Nasaan si Arjun? Nabigla si Pau Pau. Ang taong halos 5 buwan ang nawala sa kanyang isipan ngayon ay muling bumalik. Puno ng halo-halong emosyon, pangungulila, galit at pananabik. Sobrang daming tanong sa utak ni Pau Pau. Hindi niya na masort sa kanyang isipan kung paano siya nakarating sa kung saan man siya ngayon. Isang staff ng shelter ang agad na lumapit kay Pau Pau habang nagsasalitang mag-isa si Pau Pau. Pau? Ma'am Pau, okay lang po ba kayo? Tanong ni Rema. Sino ka nga? Ako po si Rema Pau. Ako yung nag-alaga sa'yo ng 5 buwan matapos ang sunog. Sunog? Oo. Hindi mo pa ba naaalala kung ano talaga nangyari bago ang sunog? Hindi ko pa maalala lahat ngayon. Pero isa lang ang klaro sa utak ko ngayon. Si Arjun. Asan si Arjun? Asan ang nobyo ko? Hindi ko pa alam sa ngayon, ma'am, kung saan ang nobyo ninyo, pero pwede na ho natin siyang hanapin dahil naaalala niyo na po ngayon ang pagkakakilanlan niya. Salamat, Rema. Nagstay si Rema sa tabi ni Pau Pau habang isa-isa niyang binabalikan ang kanyang mga alaala patungkol kay Arjun. Bagamat hindi pa siya lubos na nakabawi sa emosyonal na trauma, sinubukan ni Pau Pau hanapin si Arjun ng patago. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit may kaunting pag-asa sa kanyang puso na baka mahanap niya pa rin ito. Sinubukan niyang tawagan ng ilang dating kaibigan nila ni Arjun, ngunit halos lahat ng sagot ay iisa. Nasa Amerika na siya. May bago na siyang buhay doon. 3 beses niya nang narinig ang parehong sagot, ngunit tila hindi pa rin ito lubusang tinanggap ng kanyang puso. Lumipas ang halos 5 buwan. Sa mga panahong yon, lalo niyang naramdaman ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Parang paalala ito na kailangan niya magpatuloy kahit na wala na si Arjun sa tabi niya. Hanggang isang araw habang nagbabasa siya ng isang international fashion magazine sa klinika ng OBGYN, bigla siyang napatigil sa pagbuklat. Doon, sa gitna ng makulay na pahina, ay isang larawan ni Arjun. Matikas pa rin ang postura, ngunit may kasamang isang sikat na aktres, si Samantha Hale. Ang caption sa baba ng litrato, Heartthrob business tycoon Arjun is now officially dating Samantha Hale. Para bang biglang lumubog ang mundo ni Pau Pau. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. At sa harap ng buong mundo, ipinapahayag nito na masaya na siya sa piling ng iba. Doon niya naramdaman ang matinding self-pity. Ano bang laban ka sa kanya? Sikat, mayaman, maganda. Samantalang ako, isang single mother na walang-wala. Bulong niya sa sarili habang pilit pinipigil ang luha. Sinubukan niyang iwaksi ang pagnanais na muling hanapin si Arjun. Masaya na siya. Siguro panahon na rin para kalimutan ko na siya.
Ay, bakit kasi pinaghiwalay pa kami ng panahon? Bakit kasi hindi talaga kami para sa isa't isa? Sabi niya sa sarili kahit paramdam niya ang kirot sa puso. Masakit man sa kanyang damdamin, mas kinumbinsi na lamang niya ang kanyang sarili na wala na nga talagang pag-asa ang kanilang pagmamahala ni Arjun. Lumipas sa mga buwan at isinilang ni Pau Pau ang kanyang sanggol. Isang napakagandang baby na pinangalanan niyang Gino. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding sakit na pinagdaanan, naramdaman niya muli ang tunay na pagmamahal. Walang kasing tamis ang yakap ng kanyang anak. Sa bawat pag-iyak ni Gino, pinupunasan niya ang luha nito at pinapangako ang, "Anak, hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, ako magiging sandalan mo. Sorry anak ha, hindi kita kayang bigyan ng daddy kasi hindi ko namang kasalanan na pinag-iwalay talaga kami ng tadhana. Hindi kita kayang bigyan ng kompletong pamilya anak. Pero sisikapin ni mama na ipadama sa'yo na walang magiging kulang. Mahal na mahal kita anak." Nang makalabas sila sa ospital ay agad nagrenta ng isang maliit na kwarto si Pau Pau para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Mahirap man maging single mom pero tinanggap ni Pau Pau ang hamon sa kanyang buhay. Ang maliit na kwarto na inuupuan niya ay puno ng ligaya kahit payak ang kanilang pamumuhay. 5 taon na nakalipas sa kabila ng lahat, naging isang matatag na ina si Pau Pau. Iba't ibang racket ang pinasok niya para mabigyan ng magandang buhay si Gino. Nagbenta ng mga homemade na kakanin, naglilinis ng bahay, naglalaba para sa mga kapitbahay. At kahit paminsan ay nagtitinda ng gulay sa palengke tuwing Sabado. Masayahin at matalino si Gino, ngunit likas na protective si Pau Pau sa anak niya, lalo na sa mga narinig niyang balita tungkol sa mga sindikatong nangunguha ng mga bata. Talamak ang mga batang nawawala ng mga panahong yon, kaya gano'n na lang din ang pagiging sobrang protective ni Pau Pau. Isang gabi habang binabasahan niya ng kwento ang anak, napunta ang usapan sa labas ng bahay. "Ma, gusto ko pong maglaro sa park kasama sila Mika bukas." Nag-aalang sumagot si Pau Pau. "Anak, alam mo naman na delikado sa labas. Maraming masasamang tao ngayon na nangunguha ng bata. Kapag nahuli ka, baka gawin kang pulubi o di naman kaya ibenta ang organs mo. Ayoko mawala ka sa akin anak ha." Napakunot ang noo ng bata. "Ano po yung organs?" Napabuntong hininga si Pau Pau at niyakap ang anak. "Basta anak, mahalaga ka. At bilang nanay, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Kaya huwag ka muna masyadong maraming tanong anak ha. Huwag ka na munang lumabas, okay?" Napakalambing na bata ni Gino. Tila siya na lang din ang pumuno sa puwang sa puso ni Pau Pau dahil sa pagkakalayo nila ni Arjun. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Pau Pau. Hindi na niya muling hinanap si Arjun. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi pa rin siyang nagtatanong. Nasaan na kaya ngayon si Arjun? Hindi mo ba alam na may anak ka na dito? At habang pinagmamasdan niya si Gino na mahimbing natutulog sa kanyang tabi, isang bulong ang dumaan sa kanyang puso. Sa kanya na lamang niya ibubuhos ang lahat ng pagmamahal na meron siya. Wala na rin siyang balak na magmahal pa ng iba. Sapat na si Gino na nagbibigay ng sobrang saya para sa kanyang puso. Ngunit sa malayong bahagi ng mundo, tila may paparating na bagong bagyo. Isa na namang pagsubok na muling gugulo sa tahimik na buhay ni Pau Pau. Bawat yapak ng tsinelas si Pau Pau ay marahang lumalapat sa semento ng pamilihang bayan. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak na si Gino habang bitbit ang isang lumang eco bag na puno ng mga handmade bracelets na ibinibenta niya para lamang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. "Anak, huwag kang bibitaw kay mama ha." Bulong niya habang tinitingnan ng mata ni Gino na kayumanggi. Manang-mana sa kanya. Nginitian siya ng bata. "Opo, mama." 5 taon na si Gino. Maliit pa pero matalino at mabait. Sa tuwing naglalako si Pau Pau ng mga bracelets ay kasama niya ang anak dahil natatakot siyang iwan ito sa bahay. Sobrang takot niya sa mga sindikatong kumikidnap ng mga bata para gawing tagapaglimos o mas malala pa, ibinibenta ang mga lamang loob. Kaya't lagi niyang sinasabing, "Basta't kasama kita, ligtas ka."
Okay anak? Ngunit ang araw na ito ay magiging bangungot para sa mag-ina. Habang abala si Pau Pau sa pakikipagtawaran ng isang customer, pansamantalang bumitaw si Gino upang tumingin sa mga makukulay na lobo sa tapat. Isang iglap lang, paglingon ni Pau Pau, wala na ang kanyang anak. Parang isang kisap mata lang wala na agad ang kanyang pinakamamahal na Gino. Gino! Anak! Nagpapanik niyang tawag habang iniikot ang paningin sa paligid. Ibinagsak niya ang kanyang echo bag at naglakad ng mabilis. Halos patakbo. Gino! Sigaw niya na nanginginig ng boses. Parang kung anong tukso naman ang tadhana ang nangyari kay Pau Pau. May mga tao tumutulong maghanap pero wala na talagang lumalabas sa Gino sa kahit anong tawag nila. Hanggang sa may isang batang kalyang lumapit sa kanya. May ibinigay na kaperasong papel. Te, may nagpapabigay po ng papel na to sa inyo. Basahin niyo daw po ate. Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, huwag kang magsusumbong. Maghintay ng tawag. Nang mabasa ni Pau Pau ang sulat, dito na nag-sink in sa kanyang utak na nawawala na nga ang kanyang anak na si Gino. Parang bumagsak ang mundo ni Pau Pau. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang papel. Samantala sa Amerika, isang malaking charity gala ang ginaganap sa Los Angeles. Si Arjun ay nakasuot ng mamahaling itim na suit, abala sa pakikisalamuha sa mga negosyante. Isang matagal ng sikat na Hollywood actress ang kadate niya, si Samantha Hale. Laman ng media ang kanilang relationship, lalo na't minsan ang lumabas ang balita na ikakasal na umano sila. Ngunit sa kabila ng mga kamera, mga ngiti at mga ilusyon, si Arjun ay may dalang lungkot. Tuwing gabi, sa kabila ng pagiging successful, lagi niyang iniisip si Pau Pau. Ang huling larawan niya sa kanyang nobya ay noong huling beses silang nagkita. Nagpa siyang bumalik ng Pilipinas si Arjun. Kahit pa kasi nasa rurok na siya ng kanyang tagumpay, ay talagang may kulang pa rin sa kanyang puso. Sa Pilipinas, pagdating ni Arjun, unang pinuntahan niya ang lumang simbahan kung saan dapat sila ikakasal ni Pau Pau noon. Pakiramdam niya may bahagi pa rin ang kanyang puso na niiwan dito. Pagtapak mismo ni Arjun sa harap ng ospital ay napabulong na lamang siya sa kanyang sarili ng, buhay pa ba kaya si Pau Pau? Saan na kaya siya ngayon? Hay, Panginoon, kung nakikinig ka man sa akin, sakaling buhay pang babaeng minahal ko ng lubos. Please naman dalhin mo ako sa kanya o Diyos. Tahimik ang simbahan at walang tao. Ngunit isang malamig na boses ang umaalingaw-ngaw sa loob. Mahal ko, ikaw at ikaw lang mamahalin ko sa habang buhay. Pangako ko sa'yo. Mamahalin kita, matapos man, ang mapakailanman. Napalingon si Arjun. Ang kantang yon. Ang kantang madalas niyang awitin noon kay Pau Pau habang naglalambingan sila sa ilalim ng buwan. Isang batang lalaki nakaupo sa harapan. Nakadilat ang mga mata ngunit tila walang buhay ang tingin. Mukhang bulag. Bata? Lumapit siya. Sino nagturo sa'yo ng kantang yan? Ngunit bago pa makasagot ang bata, dalawang lalaking mukhang palaboy ang lumapit. Hoy, hoy, hoy! Anong ginagawa mo sa bata namin? May tinatanong lang naman ako sa bata. Bakit? Bawal ba siyang kausapin? Huwag kang makialam, boss. Di mo naman anak to. Hinila ng lalaki ang bata palayo habang pinupunasan ang mukha ng bata na tila inalis ang mga pekeng luha. May masamang kutob si Arjun sa mga lalaking humila sa batang lalaki. Nagdesisyon siyang bumalik kinabukasan. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Maririnig niya ang kanta ngunit bigla na lang mawawala ang bata. Hinagpis ng ina. 6 na araw nang lumipas, wala pa ring tawag. Halos mabaliw na si Pau Pau kakaiyak. Hindi na siya makatulog. Sobrang malala na ang mga pumapasok sa kanyang isipan. Wala siyang magawa kundi magdasal at magdasal na lamang sa Panginoon. Hanggang isang gabi, may nag-text. Abandonahin mo ng pagre-report sa pulis. Ihanda ang halagang 500,000 pesos kung gusto mong makita ang anak mo. Walang ganong pera si Pau Pau. Ngunit gagawin niya ang lahat. Sabi niya pa nga sa sarili,
Kahit isang lanya pa ang kaluluwa niya sa demonyo, gagawin niya para lamang mailigtas ang nag-iisang anak niya na si Gino. Nagpatuloy ang mga araw para kay Pau Pau nang walang katapusan na paghahanap. Tuwing gabi, habang tanging ang dilim ang nagiging saksi sa kanyang lungkot, naglalakad siya sa mga kanto ng lungsod. Umaasa na makikita ang anak na nawawala. Hindi siya tumigil. Nakabuntot sa kanyang isipan ng mga banta ng mga kidnappers. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pagnanasa na muling makita si Gino. Dahil sa kawalan ng pera at walang sino man na matulungan siya, nagpatuloy siya sa pangangalakal. Minsan ay nakikita niyang may mga pulis na nag-iikot sa mga kalye. Ngunit natatakot siyang magsumbong, kahit pa halos imposible. Hindi isinuko ni Pau Pau ang kanyang mga pag-asa. Patuloy siyang nanalig sa may kapal na siyang lumikha at siyang makapangyarihan sa lahat. Bukas, baka magbago ang lahat. Baka matagpuan ko siya, Panginoon. Dalhin niyo po ako kung saan naroon ang aking anak. Alam kong makikita ko siya. Malapit na. Habang wala pa ho siya, maaari po bang hawakan siya para sa akin? Itago niyo po siya sa inyong makapangyarihang kamay, O Diyos. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang nakikita ang ni Anino ni Gino. Isang araw, naglalakad siya papunta sa paborito niyang kanto kung saan siya madalas magtinda ng mga bracelet. Habang naglalakad, napansin niyang ang mga mata ng mga tao ay tila tinitingnan siya ng may awa. Pero hindi siya nagpatinag sa mga spekulasyon ng mga tao. Patuloy siyang gumagawa ng paraan para magkapera at maisalba ang kanyang anak. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Nagpatuloy sa pagbenta ng mga accessories si Pau Pau. Nagbabaka sakaling makatagpo siya ng customer na willing tumulong sa kanya nang walang kapalit. Tatag lamang at pananampalataya ang naging sandigan ni Pau Pau. Habang nag-aayos siya ng bracelet, napansin niyang isang kabataang lalaki ang lumapit sa kanya, tila nagtatanong kung anong klase ng bracelet ang binibenta niya. Itinoon ni Pau Pau ang pansin sa batang lalaki. Ito ay tila isang batang katulad ni Gino. Ngunit nang lumapit siya upang magtanong, nagkatinginan lamang sila at mabilis na umalis ang batang lalaki. Ang pangungulila niya sa kanyang anak ay sobrang nakakapanghina na rin sa kanya. Pero wala siyang balak na sumuko. Lalaban siya para sa perang makakapagpalaya sa kanyang anak na si Gino. Dahil sa mga malulungkot na araw, nagdesisyon si Pau Pau na magdasal sa simbahan kung saan siya at si Arjun ay naroon noong mga panahong puno ng saya at pag-asa. Ang simbahan na iyon ay nanatiling buhay sa kanyang alaala. Isang lugar ng mga pangako at pangarap na sana'y nagkatotoo. Iyong simbahan na iyon ay ang magiging venue din sana ng kanilang kasal ni Arjun. Hindi natatapos ang kanyang araw na hindi dumadaan doon sa simbahan para lamang magdasal para sa safety ni Gino. Muli namang bumalik si Arjun sa simbahan, dala pa rin ang kabigatan sa dibdib. Ang tinig ng batang musmos na bulag ang nagbabalik ng kakaibang pag-asa sa kanyang puso. Isang pag-asang matagal nang nawala mula sa nangyaring mga trahedya. Ilang gabi na rin niyang binabalikan ang lugar na yon, pero palagi siyang nabibigo. Ang batang bulag ay tila anino lamang. Lumilitaw at biglang naglalaho bago pa niya makausap ng maayos. 3 gabi niya nang pinupuntahan ng simbahan, pero laging wala ang bata. Sinubukan niyang magtanong sa mga nagtitinda ng kandila at mga nag-aalay ng dasal, ngunit tila walang makakapagbigay ng malinaw na sagot. Ang sabi ng isang ale, "Madalas ko siyang nakikita dito pero bigla na lang siya nawawala pagkakanta. Palagay ko bata ng mga sindikato yun kasi hindi naman yun pumipirmi dito. Minsan sinusundo kasi yun ang tinatawag nilang bossing kaya malamang sa malamang ikinidnap yung batang yun." Isang gabing makulimlim, narinig niyang muli ang tinig ng bata. Mahina pero malinaw. Isang malamig na awit ang bumabalot sa paligid. Tumigil siya sa tapat ng simbahan. Pinakiramdaman ang bawat nota ng kanta. Doon sa lilim ng poste nakita niya ang batang bulag. Payat, gusgusin, may maliit na lata sa harapan para sa mga nag-aabot ng barya. Nilapitan ni Arjun ang batang nanglilimos. "Bata, sino nagturo ng kantang yan sa'yo?"
Tanong ni Arjun sa batang bulag. Ah, eh, ang, ang, ako lang po. Gagawa ko lang po ang kantang yan. Bakit po sir, maganda po ba? Halata sa boses ng bata ang takot na sabihin ang totoo. Paano ba naman kasi, kita mula sa kanyang pwesto ang mga lalaki nagbabantay sa bawat kilos niya. Nahalata naman ni Arjun ang takot ng bata. At may napansing kakaiba si Arjun mula sa batang nanglimos. Ganun ba? Wala ba nagturo sa'yo ng kantang yan? Kasi parang alam ko yung kantang yan eh. Wala ho sir. Ako lang po talagang may gawa ng kantang yan. Amin mo nga sa akin bata. May nang-aalipin ba sa'yo? Tsaka mukhang hindi ka naman bulag eh. Nakita kita kanina, sobrang tuli naman ang lakad mo. Hindi ka bulag ano? Bigla na lamang tumayo ang bata at nagmamadaling umalis. Napakunot ang noo ni Arjun. Bakit parang palagi nagmamadali ang batang to? Sinundan niya ito mula sa di kalayuan. Dahan-dahan siya naglakad. Pinakiramdaman ang bawat hakbang. Napansin niya hindi lang pala siyang sumusunod. May dalawang lalaki na nakaitim na mga lalaki ang tila mas naunang sumunod sa bata. Matitikas ang tindig nila at talatang hindi basta-basta pulubi lamang. Nagtago si Arjun sa poste habang pinagmamasdan ang kilos ng mga lalaki. Ang bata nagmamadaling pumasok sa isang makipot na eskinita. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kabisado nito ang bawat liko at hagdan. Ngunit ang mga lalaki na kasunod ay patuloy na nagmamasid. Tila may hinahanap. Mukhang totoo nga ang duda ni Arjun. Hindi nga bulag ang bata at tila may naguutos lamang sa kanya na gano'n ang kanyang gawin. Hindi na nakatiis si Arjun, huminga siya ng malalim bago bumuntot palalo. Sinundan niya ang batang nagkukunwaring bulag sa eskinitang pinasukan niya. Isang abandonadong building ang pinasukan ng bata. May mga nakasabit na basahan at sirang silya sa labas. Pumasok ang batang bulag. At kasunod niya, tahimik na sumunod ang dalawang lalaki. Sindikato nga siguro ang rason kung bakit namamalimos ang batang bulag. Mukhang hindi rin sila pinapakain ng gusto sa building na ito dahil napansin ni Arjun na matapos pumasok ng bata ay isinara na ng dalawang lalaki ang pinto at kinandado pa ito. Marahil ay hindi lamang ang batang iyon ang nakakulong doon sa lumang gusaling iyon. Patuloy na nagtago si Arjun sa likod ng lumang drum. Dinig niya ang pag-uusap ng dalawang lalaki. Pare, siguraduhin mo na kalakang mabuting kandado mo dyan ha. Baka mamaya matakasan tayo ng mga yan, patay tayo kay bossing. Huwag ka mag-alala pre, wala namang makakatakas mula sa atin. Matagal na tayo dito pero hindi naman na tayo kailanman natakasan ng mga bihag natin, di ba? Kaya nga bilib na bilib si boss sa akin, di ba? Parehong nagtawanan ng dalawang lalaki matapos silang ilok ang pinto ng lumang gusali. Sinigurado muna nilang walang mga nakasunod o nakapasok man lang sa kanilang compound bago nila iniwan ang lugar. Tahimik lamang si Arjun na nakamasid sa dalawang lalaki nag-uusap. Napapaisip na si Arjun kung ilang bata kaya ang inabuso nila. Gustong pasukin ni Arjun ang lumang gusali para malaman niya mismo kung anong pinanggagawa nitong mga lalaking hudlom. Inintay lamang ni Arjun na umalis ang dalawang lalaki at agad niyang nilapitan ng bintana ng lumang gusali para masilip sa loob kung anong ginagawa ng bata doon sa loob. Tumambad kay Arjun ang iba pang bata na halos walang makain. Gusto na sanang pasukin ni Arjun ang lumang gusali ngunit napansin niyang meron ding bantay ang mga bata sa loob ng gusali. Armado sila at medyo marami din sila. Hindi niya kakayaning iligtas sa mga bata kung siya lang mag-isa ang papasok doon. Alam niyang madedehado siya, kaya minabuti na lamang ni Arjun na lumabas sa compound at humingi ng tulong sa kanyang mga kakilalang pulis para maisalba ang mga batang musmos na kinakasangkapan ng mga sindikato. Habang papalayo si Arjun sa compound, ay agad siyang napansin ng isa sa mga bantay ng mga bata. Biglang sumigaw ang bantay. Pare, may nakapasok sa compound. Hayaan mo na, palabas na rin naman yan. Walang magagawa yan sa atin. Armado tayo. Tsaka marami tayo dito oh. Ano magagawa niya? Pare, baka magdala ng parak yan dito.
Ako, napaka-nervyoso mo naman. E di lipat na naman tayo. May nakita naman akong site, di kalayuan dito. Di na tayo matutuntun doon. Inantay lamang ng dalawang bantay na makalayo si Arjun sa kanilang paningin at agad nang pinagmadali ang mga batang kumilos at lumipat na sa kanilang site. Nang tuluyan na nga makalabas ng eskinita si Arjun ay may sumalubong sa kanyang matandang babae, si Aling Marcia. Iho, saan ka ba galing? Doon ka ba sa looban galing? Oo, Ale. Nako, butit hindi ka nabaril dyan sa looban. Kampo yan ng mga sindikato dyan. Ako, ang dami nang nabaril dyan eh. Yung mga nagtatangkang pumasok at isalba ng mag-isa ng mga bata. Nako, butit nakalabas ka ng buhay. Ganun po ba, Ale? Nako, oo. Pinagmamasdan nga lang kita eh. Nako, ako yung natakot para sa'yo. Hay nako. Nay, marami po ba talagang bata dyan sa loob ano? Nako, pakarami. May baguhong bata pa nga dyan, yung bulag kunwari. Yun po bang kumakanta, Ale? Oo, yun nga, yung kumakanta. Abay, mabait na bata iyon. Pagkagaling pang kumanta. Ay, iho, alam mo, kamukha mo iyong bata. Yung ilong at hulma ng mukha mo, kamukha mo ah. May anak ka bang nawawala? Ay, naku, wala ho, Ale. Pero yung mga kinakanta ng bata ay pamilyar ho sa akin kaya ako ho sinundan siya. Hanggang dyan sa lumang building na yan. Nako, palagay ko matagal na hinahanap ng mga magulang yung batang yan. Hindi naman yan payat nung dumating yan dyan, kaya lang wala sigurong kain yung mga batang yan dyan. Kaya nga pag ako'y nadaan sa kanila, ako'y nagbibigay na lamang ng pagkain kasi alam kong gutom yung mga batang yan. Kawawa naman ho talaga mga batang yan ay. Pwede ho ba kayong makipagtulungan sa akin para maisalba ho ang mga batang yan sa loob? Nako, sige. Kung anong maitutulong ko para sa kabutihan ay sige, tutulungan kita. Agad na umalis si Arjun na tinungo ang mga kaibigan niyang pulis para mag-imbestiga at kumasa ng operasyon para maisalba ang mga batang inalipin ng mga sindikato. Malamlam ang sikat ng araw nang sumugod ang grupo ng mga pulis sa lumang gusali kung saan iniulat ni Arjun ang presensya ng sindikato. Hawak niya ang isang litrato ng gusali habang mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang pag-asang maililigtas sa mga batang bihag, lalo na iyong batang bulag na kumakanta sa simbahan. Hindi rin ma-explain ni Arjun kung bakit gano'n na lamang ang pagkakasabik niyang mailigtas ang batang minsang nakilala sa harapan ng simbahan. May kakaibang saya ang dulot ng batang yan sa kanya. Pagkadating nila sa lumang gusali, wala ng mga sindikatong gano'n na rin ang mga batang dinukot nila. Walang bakas sa mga bata. Tanging mga sirang kahon, pinagtabasang lubid at ilang bakas ng sapatos na tila minadaling lisanin ang lugar. Wala rito, negative! Sigaw ng isa sa mga pulis. Parang sinampal ng realidad si Arjun. Napayuko siya. Ramdam ang panghihinayang at pagkabigo. May plano pa naman sana siyang ampunin ng batang bulag na kumakanta sa labas ng simbahan. Hindi pwede to. Nasaan sila? Sigurado ako na dito ko sila nakita. Dito ko sila nakita. Halos mapasigaw na siya. Nanginginig ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. Ano ba nangyayari sa'yo, Arjun? Sineryoso namin ang mga sinabi mo pero wala namang ebidensya. Napaluhod siya sa semento. Dinamang mga bakas ng paa sa alikabok. Naramdaman niyang tila, pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga mata. Sir, may lumapit na pulis sa opisyal. Naniniwala pa rin kami na totoo ang sinabi ni Arjun. Meron talagang sindikato. Wala lang sila ngayon dito. Maaaring nakita nila si Arjun na pumarito siya kaya agad silang umalis dito dahil na rin marahil ay sa takot na may ikakasang operasyon para sa kanila. Alam naman natin ang utak ng mga sindikato, sir. Tayo lang din ang binabantayan ng mga yan. Sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang isang matandang babae na may dalang bayong, si Aling Marcia. Saglit lang, Aling Marcia, teka lang. Sandali lang po. Hinabol ni Arjun si Aling Marcia nang mapansin ng matanda. Tila nagulat ito at natigilan. Ano po bang ginagawa niyo rito? Buti ho't nakita kita. Tanong niya na halata nagmamadali. Ako'y naglalako ng mga gulay dito, iho.
Pero ilang araw ko nang hindi nakikita yung mga tao riyan sa gusali. Mukhang lumikas na sila. Lumikas? Napatayo si Arjun. Kailan pa po? Nung isang linggo pa yata, may mga dumating na truck. Aba, ang daming bata. Pero bigla silang nawala. Alam mo yung parang mga hayop na tinakas sa hawla? Ewan ko kung saan na sila dinala. Napakuyom ang kamao ni Arjun. Nakaramdam ng para siyang sinungaling sa harap ng mga pulis. Pero alam niyang hindi siya nagkakamali. Salamat po, Aling Marcia. Bulong niya at pilit pinipigil ang emosyon. Aba, sayang iho no. Kung sana'y naikasan niyo agad ang operasyon matapos ang araw na naparito ka, naku sana nahuli na yung mga siraulong manggagamit ng inosenteng bata na yon. Kaya nga ho, Aling Marcia. Kaso ang dami pa ho kasi nilang inasikaso bago penal na ikinasang operasyon. Nangihinayang ako kasi gusto ko humakitang muli yung batang bulag. Abay, talagang nahulog na ang loob mo sa batang iyon, ano? Opo Hindi ko nga ho maintindihan kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman ko para sa batang iyon. Napangiti na lamang ang matanda nang makita ang sinseridad sa mga mata ni Arjun. Sa kabilang dako, patuloy na lumalaban si Pau Pau sa kanyang pagdurusa. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya bumibitaw sa pag-asa. Ang simbahan ang tanging kanlungan niya, ang lugar kung saan siya kumukuha ng lakas. Gabi noon, tahimik ang loob ng simbahan. Tanging ang bahagyang tunog ng mga kandilang nilalamon ng apoy at ang mabababang bulong ng mga nagdasal ang maririnig. Makaupo si Pau Pau sa kahoy na upuan. Tahimik na humahalimuyak ang kanyang tinig sa isang awitin. Isang himig na matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ang kantang inaawit niya para kay Gino sa tuwing pinapatulog niya ito noong sanggol pa lamang siya. Batid sa boses ni Pau Pau ang pangungulila ng isang ina sa nag-iisang anak niya. Alam niyang hinahawakan siya maging ang kanyang anak ng Panginoon. Bawat daing, bawat dasal, naririnig ng may kapal. Napahinto siya nang may lumapit. Isang matandang babae, si Aling Marcia, na nooy naroon din upang magdasal. Iha, pamilyar yung kantang inaawit mo. Wika ng matanda, may pagkagulat sa boses. Napatingin naman si Pau Pau sa kanya, bahagyang naguguluhan. Po, alam niyo po ang kantang to? Oo, isang batang bulag ang madalas kumanta niyan sa tapat ng palengke. Madalas ko siyang bigyan ng pagkain. Nagpapalimos yung batang iyon Hindi ko nga bibigyan ng pera kasi alam ko may mga tao sa likod ng kanyang panglilimos. Nanlaki ang mga mata ni Pau Pau. Hindi siya makapagsalita. Naku nanay, baka sagot ka ho sa panalangin ko, nay. Nawawala ho kasi ang aking anak. Hindi ko na ho siya makuha sa mga dumukot kasi humihingi sila ng ransom. Ang laki po ng hinihingi, nay. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Pau Pau sa matandang kausap. Alam mo, Iha, hindi ko alam kung anong itsura ng anak mo pero baka sakaling siya ngang hinahanap mo. Siya nga pala, Iha, meron ding lalaki na naghahanap sa kanya noong isang araw. Sinundan niya pa nga ang pinagdala ng batang yun Nagtaka rin ng lalaking yun na iligtas yung mga bata. Kaso sa kasamaang palad umalis na sila doon sa lugar na yun, Iha. Pero alam mo ba, Iha, kamukha nung batang lalaki naghahanap sa kanya. Ano bang pangalan ng binatang yun? Sandali, parang andito sa bag ko ang numero niya. Titingnan ko muna ha. Kinuha ni Aling Marcia ang isang maliit na papel. Nakasulat doon ang telepono at ang pangalan ng lalaking tinutukoy niya. Arjun. Bulong niya na halos hindi marinig. Ayan, Iha, Arjun palang pangalan niya. Natigilan si Pau Pau sa sinabi ng matandang babae. Hindi siya makapaniwalang ang anak niya at ang daddy ng kanyang nag-iisang anak ay talagang nagkita na. Naku nanay, hulog ho ata talaga kayo ng langit sa akin. Kahit po sobrang dilim ng aking pinagdadaanan ngayon, binigyan niyo ng ilaw ang aking madilim na dinaranas. Bakit, Iha? Siya bang ama? Alam mo, kamukhang kamukha niya ang batang bulag. Matangos ang ilong. Yung hugis ng kanilang mukha ay talagang parehong-pareho. Napayuko si Pau Pau. Pinigil ang luha. Naramdaman niya ang biglang pagdaloy ng pag-asa sa kanyang puso. Si Arjun nga ang tinutukoy ni Aling Marcia.
Maaaring siya na ang sagot sa matagal niya nang hinahanap. Ang pag-asang makuha si Gino mula sa kamay ng mga sindikato. Tila isang bulong ng tadhana ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. Napakapit si Pau Pau sa rosaryo. Salamat po, Panginoon. Hindi pa po pala tapos ang laban ko. Sa isang iglap, naging malinaw sa kanya ang susunod niyang hakbang, ang hanapin si Arjun. Sa kabila ng pagkakalayo at pagsubok, mukhang sila pa rin ang inilalapit sa isa't isa ng tadhana. Dahan-dahang ipinatong ni Pau Pau ang cellphone sa mesa matapos ang mahabang pag-aalinlangan. Hawak niya ang calling card na iniabot ni Aling Marcia. Gulong-gulo ang kanyang damdamin, pero alam niyang hindi na siya pwedeng magtago pa. Wala na rin dapat siyang sayangin na oras dahil nanganganib na ang buhay ng kanyang anak sa kamay ng sindikato. Kailangan niyang ipaalam kay Arjun ang totoo. Ngunit hindi niya magawang sabihin kaagad ang kanyang pagkakakilanlan. Huminga siya ng malalim at tinawagan ang numero. Hello? Biglang kinabahan si Pau Pau nang marinig ang pamilyar at tila napakalambing na boses ni Arjun. Boses pa lang ay parang lilipad na siya nito sa hangin sa pinaghalong tuwa at kaba niyang nararamdaman. Napapikit si Pau Pau at pinigilan ng pagluha. Pwede ba tayong magkita? Mahinahon ngunit matigas ang kanyang boses. Nilabanan ng nanginginig na tono dahil naiiyak na siya. Sino? Tanong ni Arjun na halatang naguguluhan. Hindi na mahalaga kung sino ako, pero importante ito. Magkita tayo bukas ng 2:00 sa simbahan sa may bayan. Basta magkita tayo dun bukas 2:00, aantayin kita. Para saan to? Teka, sino ka ba talaga? 2:00, hihintayin kita. At ibinabana ni Pau Pau ang tawag. May kaunting hiyang nararamdaman ni Pau Pau nang marinig ang boses ng dating nobyo. Muling nanumbalik sa kanyang puso ang kanyang nararamdaman para kay Arjun. Parang kahapon lang lahat kahit higit na 5 taon na silang magkahiwalay ni Arjun. Yung mismong boses pa lamang ni Arjun ay tila nagbigay na ng kakaibang usbong ng pag-asa para sa puso ni Pau Pau. Kahit pa nakaregister pa rin sa utak ni Pau Pau na ikakasal na nga si Arjun sa isang sikat na artista sa Hollywood, hindi niya pa rin napigilang kiligin sa kung ano man ang nagkokonekta sa mga puso nilang dalawa ni Arjun. Kinabukasan sa simbahan, tahimik na nakaupo si Arjun sa isang lumang pew. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang rosaryo. Mula nang makatanggap ng tawag kagabi, hindi niya siya makapakali. Ang puso niya ay kinakabahan at hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Presko pa rin sa isipan ni Arjun ang lahat ng nangyari sa kanila ni Pau Pau, maging ang pagkawala ni Pau Pau sa kanya. Naisip niya ang mga huling sandali ng sunog. Ang pagdadalamati niya sa pagkawala ng tanging babaeng minahal niya. Naghalo-halo na ang kaba at pagtataka sa kanyang isipan. Habang naghihintay sa babaeng tumawag sa kanya at nagpumilit na magpakita sa kanya. Pilit niyang inalala ang boses na tila pamilyar sa kanya. Napalingon si Arjun nang maramdaman ang bahagyang paggalaw ng kanyang likuran. At doon, halos sumigil ang tibok ng kanyang puso. Si Pau Pau, buhay na buhay at nakatayo ito sa kanyang likuran. Nag-iba na rin ang itsura ni Pau Pau. Baka sa kanyang mukha ang stress at matamlay na pangangatawan. Pau Pau? Dahan-dahan naglakad si Pau Pau papalapit. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na rin ng luha. Nagpipigil pa rin. Arjun? Halos mabingi si Arjun sa dami ng emosyon na bumabalot sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi niya alam kung panaginip lang ba ito o isang milagro. Sa bawat hakbang ni Pau Pau papalapit ay tila unti-unting gumagaan ang bigat ng kanyang pinapasan ng matagal na panahon. Paglapit ni Pau Pau, hindi na nakapagpigil si Arjun. Mabilis niya itong niyakap ng mahigpit. Halos nawala ng lakas sa sobrang emosyon. Pau Pau, ikaw nga to. Buhay ka. Akala ko na wala ka na. All this time, akala ko wala ka na talaga, Pau. Hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa'yo, Pauline. Bulong niya habang nanginginig ang tinig na nakayakap kay Pau Pau. Napaluhod si Arjun sa harap ni Pau Pau. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa mga lumang kahoy ng sahig ng simbahan.
Patawarin mo ako, Pao. Hindi ko alam. Patawad. Hindi kita nailigtas. Patawad, Pao. Mahigpit na hinawakan ni Pao ang kanyang mukha. Pinunasan ang kanyang mga luha. Huwag kang lumuhod, Arjun. Wala kang kasalanan. Buhay ako. Buhay ako, Arjun. At hindi mo kailangang magdusa pa, okay? Wala kang kasalanan sa nangyari. Wala tayong alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin, pero wala kang kasalanan, okay? Tumayo ka na dyan. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng pananabik, sakit, at matinding pagmamahal. Muli hinawakan ni Arjun ang mukha ni Pao sabay sabi ng, "Totoo ba to? Hindi ka ba multo? Ikaw ba talaga to, Pao? Oo, Arjun, ako to. Buhay ako. Walang araw na hindi kita inisip, Pao. Ikaw at ikaw ang babaeng mamahalin ko. Ikaw lang." Niyakap siyang muli ni Arjun. Mas mahigpit pa. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng tuwa. Siguro kaya ako pinauwi ng tadhana sa Pilipinas para makitang buhay ka at para makasama kitang muli. Habang umiiyak si Arjun, dahan-dahang hinawakan ni Pao ang kanyang kamay at nagpaubaya sa sandaling yon. Pagkalipas ng ilang minuto, umupo sila sa isang tabi ng simbahan. Kapwa tahimik ngunit puno ng emosyon. Gusto pa man din sanang isumbat ni Pao kay Arjun ang napapabalitaang actress na pinakasalan niya umano. Ngunit hindi na nagsayang ng oras pa si Pao at agad nang kinausap si Arjun tungkol kay Gino. "Arjun, may kailangan akong sabihin sa'yo." Bulong ni Pao. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. "Ano yan, Pao? Ano man yung sasabihin mo, kakayanin natin." "Arjun, buntis ako ng masunog ang condominium building 5 years ago. May anak ka, Arjun. Si Gino. Anak natin." Natigilan si Arjun. Nakatitig lang sa kanya na parang hindi makapaniwala. "Anak? Ako? Pero paano?" "Oo, Arjun. Bago pa masunog ang apartment, nag-pregnancy test na ako nun pero binaliwala ko lang kasi mas malakas ang feeling ko noon na hormonal imbalance lang yun dahil parating na ang dalaw ko ng mga oras na yun. Ngunit hindi ko alam buntis na pala ako. Hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko rin inasahan na magkikita pa tayo muli." Napayo ko si Arjun. Pilit hinuhubog sa isipan ang lahat ng narinig. "May anak tayo, Pao? Anong klaseng ama ko kung hindi ko siya nakita? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit hindi mo rin ako hinanap?" "Natakot ako, Arjun. Tsaka matagal ako nagka-amnesia. Hindi kita maalala noon. Ilang buwan din ganun ako kaya hindi na rin kita nahanap. The next thing I know, magpapakasal ka na sa isang sikat na artista sa Amerika. Sino ba naman ako para umeksena pang muli sa buhay mo, diba? Kaya hindi na rin ako naglakas ng loob pa na hanapin ka." Niyakap muli ni Arjun si Pao. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng saya, sakit at pagsisisi. "Pao, maniwala ka man o hindi, walang kahit na sino makakapalit ng lugar mo sa puso ko. Nag-iisa ka lamang, Pao. Ikaw at ikaw lamang ang tangi kong mamahalin. Kita mo ba itong nangyari sa atin ngayon? Mismong tadhana nang gumagawa ng paraan para muli tayo magkita. Alam kasi ng tadhana na wala na talagang ibang pwedeng ilagay sa puso ko kundi ikaw." Muling niyakap ni Arjun si Pao, giving her assurance na walang ibang nagmamay-ari ng kanyang puso kundi siya lamang. "Hahanapin ko sila, Pao. Hahanapin ko ang anak natin. Ang mga sindikatong gumawa nito sa kanya, hahanapin ko sila at ipaparamdam ko ang lahat ng sakit na dinanas mo." "Arjun, hindi paghihiganti ang kailangan natin ngayon. Kailangan nating mailigtas si Gino, Arjun. Iligtas mo siya, please. Saka na yung galit at paghihiganti mo. Unahin na muna nating isalba ang anak natin, please." Nagpigil si Arjun, pero halata ang galit sa kanyang mga mata. "Kahit ano pa, Pao, hindi na kita pababayaan. Hindi ko nahahayaang magdusa ka. Hahanapin natin si Gino. Pangako ko sa'yo, mahal ko, nabubuuin natin ang ating pamilya. At lahat ng gumawa nito kay Gino ay talagang magbabayad."
At sa harap ng altar, ang dalawa ay muling nagyakapan. Parehong puno ng takot at pagmamahal. Habang ang kampana ng simbahan ay marahang tumunog, para bang hudyat iyon ng tadhana na silang ang dalawa ang nakatadhana para sa isa't isa. Madilim pang paligid ng ikasal ng mga otoridad ng isang matinding operasyon upang masagip ang batang si Gino mula sa kamay ng sindikatong dumukot sa kanya. Matapos ang walang tigil na investigasyon, natunto ng mga kaibigang pulis ni Arjun ang kinaroroonan ng mga sindikato. Isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Tago ngunit hindi sapat para takasan ng batas. Bago pa man umalis sa mga pulis ay kinausap muna ni Pau Pau si Arjun tungkol sa balak nitong sumama sa operasyon ng pag-rescue ng kanyang anak. Arjun, wag ka na kayong sumama. Delikado doon tsaka maaasahan naman natin sila sir na gagawin nilang trabaho nila para ma-rescue ang anak natin. Naku babe, hindi naman pwedeng hindi ako sasama. Sisiguraduhin kong safe ako at si Gino. Hindi na talaga napigilan ni Pau Pau si Arjun. Si Arjun mismo ay nagpilit na sumama sa operasyon. Hindi niya mapapayagang mapahamak ang kanyang anak. Sa harap ng lugar, nagtipon ng mga operatiba. Kompletong gamit, handang lumusob anumang oras. Target confirmed. Move in. Mahinang utos ang team leader. Pumasok ang mga operatiba ng maingat. Sinuyod ang bawat sulok. Hanggang sa marinig nila ang isang malakas na sigaw. Sigaw ng isang bata. Mama, tulong! Tulungan niyo po kami! Si Gino. Ngunit bago pa sila makalapit, bumungad ang isang eksena na nagpagimbal kay Arjun. Hawak ng pinuno ng sindikato ang batang si Gino. Itinutok ang baril sa ulo ng bata. Huwag kayong lalapit. Ibaba niyo mga baril niyo o tatapusin kong bata. Sigaw ng leader. Nanginginig ang kamay ngunit mariin ang pagkakahawa kay Gino. Natigilan ang lahat. Si Arjun na para bang pinupunit ang puso ay dahang-dahang lumapit. Huwag magsasaktan ng anak ko. Ano kailangan mo? Pera ba? May pera ako. Sabihin mo lang sa akin magkano ang kailangan mo. Ako na lang ang bihagin mo. Pakawalan mo ang anak ko, please. Ngunit nang tumingala ang leader ng sindikato, natigilan si Arjun. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mukha ng taong may hawak sa kanyang anak. Ang kanyang kapatid. Liam? Bulala si Arjun, hindi makapaniwala. Namutla si Liam. Tila nawala ng kulay ang mukha. Arjun? Nanginginig ang boses nito. Liam, bakit mo ginagawa to? Bitawan mo si Gino, Liam. Anak ko yung batang hino-hostage mo. Biglang isang putok ng baril ang yumanig sa hangin. Sumigaw si Gino. Nagalit ang isang tauhan ng sindikato at nagpaputok. Tinamaan si Gino sa paa. Bumagsak ang bata at umiiyak sa sakit. Walang hiya ka, Liam. Anak ko yan. Gino! Naging mabilis ang kilos sa mga pulis, nagpaputok sila. Tinamaan ang ilang tauhan ng sindikato habang si Liam naman ay napaluhod. Hawak ang dugo ang pamangkin. Stop! Huwag niyo akong barilin. Hindi ko sinasadya. Damn it! Hindi ko alam na pamangkin ko palang batang to. Nanginginig ang boses ni Liam. Puno ng pagsisisi habang tinutulungan si Gino. Nahuli ng mga pulis si Liam at ang buong sindikato. Si Arjun naman ay nagmamadaling sinugod sa ospital si Gino. Sa ospital, matindi ang pag-aalala ni Arjun habang nasa labas ng emergency room. Halos hindi siya mapakali. Hindi alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Lumabas ang doktor at seryoso ang mukha. Kailangan po ng immediate blood transfusion ng anak niya, sir. May severe blood loss siya dahil sa tama ng bala. Kuya, ako na lang magdodonate ng dugo. Singit ni Liam. Nakaposes ngunit pinayagan ng pulis na kausapin si Arjun. Hindi ka makakatulong. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari to. Galit na sigaw ni Arjun. Kuya, please, alam ko. Kasalanan ko. Pero kung pwede lang, hayaan mo bumuhapi ako. Pareho tayo ng blood type. Hindi pwedeng ikaw mag-donate kasi direct relative ka bilang ama niya. Ayon sa medical protocol, mas mataas ang risk ng complications kung magdodonate ang magulang mismo. Ang kailangan ay tita o tito, kuya. Ako na lang ang pwedeng tumulong sa kanya ngayon. Paliwanag ni Liam habang nanginginig ang boses. Dahil sa desperasyon, napabuntong hininga si Arjun.
Nagparaya na si Arjun na tinayaan na lamang na makatulong si Liam sa kanya. Dok, siya na lang. Gawin niyo ang kailangan. Ilang minuto pang lumipas, matagumpay na naisagawa ang blood transfusion at naging stable na si Gino matapos ang operasyon. Nasa recovery room na si Gino. Mahimbing na natutulog habang nasa tabi niya si Arjun. Pagod, ngunit hindi iniwan ang anak. Dumating si Liam, nakaposas pa rin. Pero nagpaalam ang pulis na makausap ang kanyang kapatid. Kuya, patawarin mo ako. Alam ko kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi ko alam na pamangkin ko pala na biktima ko. Ang dami kong nagawang mali pero sana kahit papaano naging tulong ako sa pagligtas kay Gino. Ikaw ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang anak ko, Liam. Hindi ganong kadaling mapatawad yun. Hindi ko maintindihan bakit kailangan mong sumali sa ganitong grupo, Liam. May trabahong naghihintay sa'yo. Isang marangal na trabaho pero bakit pa kasi yan ang pinili mo? Tumingin si Liam sa natutulog na si Gino. Bakas ang matinding pagsisisi sa kanyang mukha. Kuya, muntik ko nang mapatay ang sarili kong dugo. Hindi ko mapatanggap ang sarili ko. Alam kong kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko pero kuya, nagising ako. Hindi ko gustong mapunta sa ganitong buhay. Nagsimula lang lahat sa utang, sa maling desisyon. Hanggang sa nasanay na ako sa madilim na mundo pero nang makita ko si Gino, parang may pumitik sa loob ko. Pamangkin ko siya. Anak mo. Hindi ko kaya mabuhay na may dugo sa mga kamay ko na galing sa pamilya ko. Napapikit si Arjun. Pilit na nilalabanan ng galit at lungkot. Sa loob ng maraming taon ang akala niya ay tuluyan ang nawala ang kabutihan sa puso ng kanyang kapatid. Pero sa mga sinasabi nito, naramdaman niyang may natitira pang bahagi ng dating Liam, ang kapatid niyang mahal. Pagbabayaran mong lahat ng to, Liam. Pero salamat sa pagsakip sa buhay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung nawala siya. At kahit galit ako sa'yo, hindi ko pwedeng kalimutan ang ginawa mo. Pero Liam, kailangan mo pagbayaran ng mali mo sa batas. Nagpupumilit lumuhod si Liam kahit nakaposas. Kuya, pagbabayaran ko lahat ng pagkakamali ko. Kung ito lang ang paraan para mapatawad mo ko, kuya, tatanggapin ko. Basta sana'y mapatawad mo ko. Balang araw. Ilang araw ang lumipas at tuluyang gumaling si Gino. Nakatayo siya sa hospital room. Masiglang nakangiti na makita si Pau Pau at Arjun na pumasok. Mommy, Daddy, masayang yakap ni Gino sa kanila. Niyakap ng mahigpit ni Pau Pau ang anak. Umiiyak sa sobrang tuwa. Baby, natakot kami. Akala namin mawawala ka na sa amin ng tuluyan. Bulong ni Pau Pau. Hindi mapigilan ang luha. Ngumiti naman si Gino at inosente nagtanong. Ma, nasan po si Tito Liam? Siya po nagbigay ng dugo para sa akin, di ba? Siya po nagligtas sa akin? Nagkatinginan sina Arjun at Pau Pau. Lumapit si Arjun kay Gino. Marahang hinawakan ang kamay ng anak. Anak, si Tito Liam, nagkamali siya. Pero mahalaga sa kanyang buhay mo. Pinagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Kaya ginawa niya ang lahat para mailigtas ka. Ngumiti si Gino. Daddy, pwede ba natin siyang bisitahin? Gusto ko pong magpasalamat. Napalunok si Arjun. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang magpatawad. Matapos lumabas si Gino sa ospital, ay inuwi na ni Arjun si Pau Pau at Gino sa kanilang mansyon. This time, sinigurado na ni Arjun na maayos ang kalagayan ng kanyang anak at pinakamamahal na si Pau Pau. Nang makarating sa mansyon, muling nag-usap sina Pau Pau at Arjun. Babe, grabe yung lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Pero sa kabila ng unos, may kasiyahan pa rin pala talaga naghihintay para sa akin. Hindi ko talaga lubos maisip na magkikita pa tayo muli. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Nako, pinapakilig mo na naman ako sa sinasabi mo, babe. Nako, totoo naman yung sinasabi ko sa'yo eh. Pakakasalan kita. At sabay tayong tatlo pupunta ng Amerika at dun manirahan. Magiging masaya tayong tatlo. At kailanman hindi na magkakahiwalay pang muli. Masayang tinanggap ni Pau Pau ang alok ni Arjun at matapos ngang isang buwan ay ikinasal na sila at nabuo na nga ang pamilyang nakakalakihan ni Gino. Pagpapatawad at pagbabago. Ang bawat tao ay may kakayahang magbago at magsisi. Gaano man kalalim ang pagkakamali.
pagmamalasakit sa pamilya. Sa kabila ng galit at pagkakamali, ang pamilya ay nananatiling haligi ng pagmamalasakit at pagpapatawad. Pagpili ng tamang landas. Ang maling desisyon ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Ngunit may pag-asa pa rin ituwid ito. Lahat ng tao ay may pag-asang magbago, kahit gaano pa kadumi ang tingin natin sa kanila. Sa huli, ang pag-ibig ay napakalaking misteryo. Kung kayo talaga nakatakda, walang sino man o anuman ang makakapigil sa tadanang para sa inyong dalawa lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!